meron silang formal offer of evidence. A formal offer of testimonial evidence. Kaya nga tinatanong kanina ni Senate President, sabi niya, sandali, portion lang ba ang tatanggapin nyo? Kasi hindi pwedeng portion sa prosecution, portion sa amin. Wala pong ganun testigo, yung mistiso. Tapos po yung more portion sa husgado. Hindi po, kasi wala pong testigo ang husgado. Ang nagpapatunay po kasi ay ang mga partido. Opo. So ngayon, nung tinatanong sila, kaninong testigo yan? Ngayon, kung di ka sangayon, pati ba yung admission, sabi ni Senate President, pati ba lahat ng sinabi niya, that would include yung statement na peke, na parang may substantial difference, inaamin mo? Hindi po. Insofar as the 8 lamang. So in that case, ayon po sa batas na hindi nila ginawa, they should have what? Requested the court to declare that witness as a hostile witness. Hindi naman po nila hiningi eh. So kaya po ngayon, hanggang ngayon is, usapin pa ito. Kung ba yung mga dokumento na in-identify ng ating PS Bank President is ebidensya nila. So yan po ang ating kalagayan sa mga panahon ngayon. Sakaling aproba ng impeachment court na i-adopt yun, may magagawa po ba kayo? Okay. Doon tayo pa rin pupunta. Siyempre, may authority sa buong proseso nito ang impeachment court. Pero nga naniniwala kami na isa sa ayos ng impeachment court ang procedure na ayon sa batas. In fact, nakikita naman natin kung saan na sila tumutungo ngayon eh. Ako po ay umaasa na hindi po nila i-allow yun unless sasabihin ng prosecution, o sige, lahat ng testimonya tanggapin ko. Hindi kasi po pwede portions lang eh. Kaya ang tanong sila, tanggapin nyo ba lahat? Kung tanggapin naman nila lahat, wala ko kaming problema doon eh. Okay. Opo. Ibig sabihin, even the good and the bad. Ganun po yan. Hindi pa pwedeng proportionin mo lang yung gusto mong kuhanin at you will adapt those portion that you want and then yung sa tingin mo ayaw mo, i-reject mo. Hindi po pwede yun. Sir, nabanggit ni Justice Cuevas sa manifestation niya kanina yung possible mistrial. Eh di ba dati niyo pa sinasabi na malayong scenario yun? Liliwanagin ko po yan ha. Makita niyo po, ang kagustuhan ni Justice Cuevas ay ituwid on what is, kung ano ang mukhang medyo alanganin. Kasi ayaw niya nga umabot sa puntong ganoon. Because that is an option. Pero ayaw niya umabot doon. Sinasabi, because nasa batas yan eh. Ayaw nating umabot na magkaroon noon, kaya niya siguro pinaliliwanag yon. Ang kagustuhan niya is, Senator Judges, ito po ang observation namin sa mga panahon ngayon. Maaring hindi lang namin observation din ng mga nanonood at ng ating mga kababayan. Pwede po ba liwanagin ninyo yung uri ng pagtatanong? Ano po ba ito, clarificatory? O pwede po ba kami mag-object? Because siyempre ang iniingatan niya ay ang karapatan ng Chief Justice. Liliwanagin po, wala po kami sinasabi na may mistrial po kami. Hindi po. Ang sinasabi lang niya, para maiwasan ito. Kasi kahit po naman magkabilang parte, pag nakita nila na alanganin ito, pwede nilang hingin eh. Ito po ay hiningi na, ay sinabi namin upang hindi tayo umabot sa mistrial. Well, sige. Actually, wala tayong technically mistrial sa ilalim ng ating batas. Ito isang concept na nasa Estados Unidos kasi meron silang jury system. So, may mga factors na tinatawag nila pwede magkaroon ng mistrial such as, kunwari, yung meron mga jury na nagdesisyon na ayon sa kanilang personal interest or pag may problema dun sa indictment. Ang indictment, ibang-iba yan. Nandun yan sa Estados Unidos lang may ganyan. Sa atin, ang pwede talagang pasukan ng parang concept ng mistrial, which means na merong naging invalid yung proceeding because of a basic defect or a fundamental defect. Ang kapareho sa atin yan na pinakamalapit ng kapareho ay ang petition, yung certiorari nga, yung grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Kaya kung maalala ninyo, noong umpisa pa lamang, yung pagka merong mga instances na palagay namin ay magkakaroon ng nullity itong proceedings or pagkakamali dito sa proceedings, riniraise agad ito sa impeachment court kasi ayaw nga namin magkaroon ng nullity or yung pareho na rin ng mistrial. Kaya noong umpisa, nag-file na ng motion for preliminary hearing nung tinatanong kung valid ba yung complaint na na-file ng mga kongresista dito sa impeachment. At yan din yung parehong tanong na dinulong sa Korte Suprema. Kaya makikita nyo, this was done in good faith, na nasa umpisa pa lang tayo ng trial, gusto na namin ipasettle yung issue kung valid ba o hindi itong proceedings natin given this
specific type of complaint na mukhang invalid. And at least pag masettle nila yan, alam natin na kung sa kalagitnaan ng trial, sabihin ng Korte Suprema, hindi, valid naman yung complaint eh. So hindi makatanggap-tanggap yung petition for certiorari, then we know na pagka dumating sa desisyon, wala nang questionin dito. Hindi katulad nung pwede namang antayin matapos yung proceeding, tapos kung hindi pabor doon sa nasasaktan, saka na lang mag-claim ng grave abuse of discretion. Sir, the prosecution has said that they will finish their presentation of evidence by March. So kung ano nila abutin na articles of impeachment, either 2 or 3 articles, from your end, how long will it take you to present your evidence? Siyempre, kung hindi na nila pakikita, depende kung anong sasabihin nila doon sa article. Yung ba ibig sabihin nila, waive na, meaning hindi na nila sinusuportahan ang kanilang mga articles. Kasi kung wine-waive na nila yon, ang tatayuan na lang nila yung mga article na napresenta nila. Iba ho kasi ang usapan na kung ang sasabihin nila, ay hindi lang kami magpipresenta ng ebidensya, pero hindi pa namin binabasura yung iba. Ibang usapan yon. So kung sasabihin nila na 3 lang ang pipresenta nila at binabasura nila lahat, ay mas maikli ho tayo. Ibig sabihin, 3 lamang rin ang haharapin namin. Siguro ho, kung ano yan, give or take, this is an estimate based on experience. Depende sa takbo po nito, no? Siguro mabilis na mabilis sa 1 buwan at 1 buwang kalahati yan. Mabilis na yan at least, ha? Hindi namin Mabilis na yun, sir. mabilis na ho yun. Ayoko kasing, I would like to be very honest with you. Ayaw namin na itali yung kamay namin. Dahil naalala nyo nung nagsimula ito, sabi ng prosecution, 3 linggo tapos sila eh. 1 buwan na humahigit, 1 article po tayo. Nung in-interview sila ng mga kalagitnaan, sinabi nila, sa 2 buwan, tapos na namin lahat yan. Nakaka-1 article pa rin ho tayo ngayon. Mahigit 1 buwan na. Hindi po namin sila sinisisi, ginagalang po natin. Pero ang reality po na isang kaso ay araw-araw pwedeng iba ang paraan. So, ayaw namin magkaroon ng babalikan nyo kami later on. Sinabi nyo, 1 buwan lang eh. Bakit umaabot na kayo ng 2 buwan? Yun lang po ang gusto namin maging maliwanag. Siguro dagdagan ko lang, no? Maliban kasi sa mga issues na nakalatag dun sa verified complaint, by experience, nakikita natin na minsan may mga sumasangasangang issues na yung mga senator judges gusto rin naman nilang pag-usapan. So, kung titingnan natin talaga yung trial dates dito, yung number of days na magpipresenta kami, we have to take that into consideration din, no? Kasi kahit kaya namin na, sabi nga ni Attorney Tranquil, ng 3 or 4 weeks, 6 weeks, no? Pero kung may mga issues na gusto pa tayong pag-usapan, and we have to take into consideration na 23 yung senator judges, no? Kasi ordinarily, kung isa lang yung judge, mas mabilis, ano? But dito, 23 yung senator judges, may 23 silang pananaw, may mga 23 silang interest na gusto rin nilang talakayin o tukuyin. So, kailangan natin i-adapt din yung number of hearing dates ng defense with that consideration. If they'll be presenting only or tackling 3 articles of impeachment, will you be using the same number of witnesses? 29 pa rin ba? Yes. Depende. Mababawasan ng kaunti, depende kung anong article nga, di ba? Dahil ngayon, Article 2 sila, Article 3, at kung tama ang aming pagsunod, Article 7 ang susunod. Kung ganun po, kung titingnan ninyo yung aming sinabmit no, na list of witnesses, ano po, yun lang ang tukuyin ninyo. Yung numero na kung saan nakalista, mga testigo, yun lang po yun. Yung the rest, mababawasan. That is on the pretext or on the premise po na ibabasura nila yung the rest of their articles. Yun po. Nangyari po ngayon sa reaction ng presiding officer sa nangyari ngayong hapon. Ano na kayang mangyayari o sa proof beyond reasonable doubt na pinagmamalaki ni Congressman Tupas? Alam niyo po, yung unang tinanong sa akin yan, kasi lumabas po yan sa periodiko, no? Na sabi nila, mapapatunayan nilang proof beyond reasonable doubt. Ang una ko pong reaksyon, bago ko sagutin yung katanungan na ito, ay ito. I welcome that declaration ng ating mga prosecutors. Bakit? Dahil ni-recognize nila yung posisyon namin na it's proof beyond reasonable doubt. Sabi naman nila, kayang-kaya namin patunayan eh. Hindi nila kailangan ng substantial evidence. Hindi nila kailangan ng preponderance of evidence. Kasi sinabi nila, at this point in time, although conclusion po nila yan, ano? At this point in time, it's already proof beyond reasonable doubt. Kami naman po, ang paliwanag po namin ay una,
Kung proof beyond reasonable doubt, tanong lang pong iiwan namin sa inyo, hindi namin pupuntahan ng merito ng kaso. Sabi po nila 45. Ilan po ang napatunayan nila? Or ilan ang nilista nila? At minarkahan, sabi nila 20 plus. Tapos ilan pa po doon, parking lot, at ilan pa po rin, questionable kung sino may-ari. Pero ilan po ang sinasabi namin? 5 lang. Okay, patutunayan po namin yan sa panahon namin. Sabi nila, napakadaming bank account. Isang katutak ito. Ang pinagmula po ng bank account na yan ay isang dokumento na questionable. Na maalala nyo, si Senator Miriam may nagsabi kanina, falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin, kung may falsity sa iisa, falsity sa lahat. Kung ang tinatayuan nila ay ang dokumento na inattach nila sa application nila, na ang ibig sabihin po nito ay questionable ang pinagmulan, ang ibig sabihin lang po nito lahat ay babaksak. Hindi po dahil sa may tinatago kami, liliwanagin ko po ito, no? Ang hindi po kami tinatago at itong nangyayaring proseso na po, sana wag naman kami sisihin na sasabihin, technical na naman yan, kami daw po ang nagde-delay. Hindi po. Tingnan nyo po, ang may inherent na problema ay ang complaint po. So makikita nyo po yung mga markahan nila, sa patingin po namin, kung hindi po nila mapapaliwanag yung sinasabing either leaked document, fake document, or from a small lady, or yung iniwan po sa gate, kayo na po ang maghusgad yan. Kasi po, andyan naman yan eh. Mahirap naman sabihin namin, hindi, mali po sila. Siguro po kayo na maghusgad yan. Well, sagutin ko. Siguro, hindi naman appropriate yung confidence. Siguro, mas appropriate yung with guided optimism. Nakikita namin na pagdating na ng panahon namin na maglalatag kami ng aming ebidensya para mapakita na walang katotohanan at wala namang sustansya ang lahat ng bintang labang kay Chief Justice Corona. Kumbaga, mas maganda na yung arangkada namin. No? Mas maganda na yung dating ba. No? But, kung yung confidence, napakaaga, no? Pati hindi naman kasi ito palakasan ng loob. Palakasan to ng ebidensya, palakasan to ng argumento, at palakasan to talaga ng pagpapaliwanag sa mga senator judges, pati sa publiko na rin. Sir, Geoffrey Cagapi from Bombo Radio. Would you consider na itong pagbabawas ng artikulo ng prosecution ay dahil sa kakulangan ng ebidensya at sustansya sa artikulo ng laban kay Chief Justice Corona? Well, kasi alam niyo po, napakahirap pangunahan ng prosecution sapagkat sila ho talaga ang merong determination, no? At sila ho ang merong discretion kung paano nila pipresenta yung kaso nila. Simulat sa pulpo,